Welcome back po mga ka-curious. Ang kaso natin ngayon ay nangyari sa Nebraska at Wyoming. Pag-uusapan natin ang kwento ni Charles Starkweather. Ang binatang mailalarawan ng iba na matikas, matipuno at gwapo. Pero sa likod ng pisikal niyang katangian ay ang kanyang kadiliman. Sunod-sunod niyang winakasan ang 11 inosenteng buhay at naging posible ang kanyang krimen dahil sa tulong rin ng kanyang kasabwat na 14 na taong gulang lamang. Ang kasong ito ay naging sentro pa ng mga pahayagan sa iba't ibang states ng US. Kaya si Charles ay binansagan din nilang handsome heartless killer. Ang kaso niya ay ginawan pa ng mga pagsasadula, mga nobela at mga palabas sa takilya. Ngunit papaano nga ba nagsimula ang kanyang kasamaan at mabibigyan pa kaya ng karapat-dapat na hustisya ang mga biktima? Ito ang aalamin natin ngayon sa kwentong ito. Ang Lincoln City ay ang capital city ng Nebraska State ng USA. At tinatansyang nasa 100.4 square miles ang laki nito. Popular din itong bisitahin ng mga lokal at internasyonal na mga turista dahil mayaman ito sa mga historical sites, panoramic views, at perpekto din itong lugar para sa mga outdoor activities. At pangalawa din ito na pinakamataong syudad sa Nebraska. Kabilang sa mga residente dito ay ang mag-asawang Guy at Helen Starkweather. At mayroon naman silang 7 mga anak. Si Guy Starkweather ay isang karpentero. Pero dahil sa may arthritis siya, kaya madalas na siyang pumapalya sa trabaho. Kaya naman, ang asawa niyang si Helen ay kumakayod sa pagiging waitress para matustusan ang pangangailangan ng malaki nilang pamilya. Ngunit hindi pa rin ito naging sapat. Isa sa mga anak ni Guy at Helen ay si Charles Starkweather, pang-4 sa 7 magkakapatid. Normal lang ang childhood noon ni Charles. Isa siyang masayahin na bata, palakaibigan at aktibo. Sa kabila ng status nila sa pangkabuhayan, ay pinag-aral pa rin silang magkakapatid. Si Charles ay nag-aaral noon sa Lincoln High School. At ayon pa sa record, ay kabilang naman siya sa mga well-behaved na mga mag-aaral. Subalit hindi naman naging positibo ang pag-aaral niya dito. Naging tampulan na siya sa pambubuli. Ito ay dahil mayroon siyang genu varum. Ang genu varum ay isang mild birth defect, kung saan ang hugis ng mabinte ay nakakurba. Maliban dito, si Charles ay mayroon ding speech impediment. Madalas siyang nauutal kung magsasalita. Dahil sa kanyang kondisyon ay madalas siyang kinukutya ng mga kaedad lang niya. Naging dahilan ito na nawala na siya ng lakas ng loob na makipag-socialize. Noong lumaki at nagbibinata na si Charles, ay physical education lang ang tanging subject na naging mahusay siya. Madalas na siyang abala sa pagpapalaki at pagpapalakas ng kanyang katawan. Kaya kahit isa pa lang siyang kabataan, ay mayroon na siyang matikas at makisig na pangangatawan. Ngunit ang physical niyang pagbabago ay gagamitin naman niya sa kanyang masamang binabalak. Nagsimula na siyang maghiganti sa dating mga nambubuli sa kanya. Kung siya noon ang nabubuli, ay siya naman ngayon ang nambubuli. Lakas at pangangatawan ang ginamit niyang puhunan para makapaghiganti. Ngunit mas lalo lang lumala ang pag-uugali ni Charles. Nagagalit na siya sa sinumang hindi niya nagugustuhan. Kaya kakaunti lang ang mga naging kaibigan niya. Dahil karamihang mga kabataan ay natatakot na sa kanya. Mismo ang kanyang mga magulang na sina Guy at Helen ay natatakot na rin dahil sa pagiging bayolente ni Charles. Dumating ang taon na nag-drop out na rin sa senior high si Charles. At walang sinumang mag-aakala na may isang tao pa palang magpapatibok sa puso niya. Taong 1956, sa edad na 18, matapos niyang mag-drop out, si Charles ay pagala-gala na lang kasama ng iilan niyang mga kabarkada. Sa panahong to ay nakilala naman niya ang 13 years old na nagngangalang Carol Ann Fugate. Nakilala ni Charles si Carol dahil kapatid ito ng girlfriend ng kaibigan ni Charles na si Bob. Si Carol lang naman ang kauna-unahang nagustuhang babae ni Charles sa lahat ng mga nakilala niya. Kaya tumanggap siya ng trabaho sa isang newspaper warehouse dahil malapit lang ito sa paaralan ni Carol. Simula nito ay madalas na niyang binibisita ang dalagita at nagkikita sila pagkatapos ng klase. At kahit 5 taon ang agwat ng edad nila sa isa't isa, ay madali lang din silang nagkakasundo sa mga desisyon. At hindi din natatakot si Carol kay Charles.
Kaya mabilis lang ding sinagot ng dalagita ang binata. Para kay Charles ay si Karel lang ang babaeng para sa kanya. Kaya araw-araw na siya naghihintay sa labas ng paaralan nito. May isang araw na tinuruan pa ni Charles ang nobya na mag-drive ng kotse. At dahil hindi pa mahusay mag-drive, kaya na-crash ni Karel ang kotse. Ang kotse ay pagmamay-ari ni Charles, pero nakaregister pa ito sa kanyang ama. Kaya pinalayas na siya nang mabalitaan ng kanyang ama ang nangyari sa kotse. Tumigil na din si Charles sa trabaho niya sa warehouse at nagtrabaho bilang garbage collector. Ngunit patuloy pa rin siyang nakikipagkita kay Karel. Pero, nagsimula namang magkaproblema siya sa financial dahil maliit lang ang kinikita niya bilang garbage collector. Dahil sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, kaya nagsimulang magbago ang pananaw niya sa buhay. Iniisip ni Charles na wala na talagang positibong mangyayari sa buhay niya. Kaya mas lumala lang ang galit niya sa mundo at sa mga tao. At nagsimula na din siyang magplano ng bank robberies. At may sarili pa siyang filosofiya na nagsasabing dead people are on the same level. Na para bang may malalim itong ibig sabihin. November 30, 1957 ay nagtungo naman si Charles sa isang service station na nasa Lincoln City. At dito ay may nagustuhan naman siyang nakadisplay na stuffed toy. Gusto sana niya itong bilhin pero kulang ang kanyang pera. Kaya kinausap niya ang service attendant na si Robert Colvert. Gusto ni Charles na utangin na lang ang stuffed toy. Ngunit hindi pumayag si Robert dahil nga nagbabantay lang siya sa service station. Kaya umalis na lang si Charles. Ngunit muli naman siyang bumalik sa station na may dala-dala ng shotgun. At pinilit niya si Robert na bigyan siya ng $100 mula sa cash register. Pagkatapos ay dinala na ni Charles si Robert sa walang katao-taong lugar. At dito ay nagbunuan naman silang dalawa at nag-aagawan ng shotgun. Ngunit sa huli ay naagaw ni Charles ang armas dahil mas malaki siya kay Robert. At nagpakawala naman siya ng maraming putok. Pinunterian niya ang ulo ng target. At simula nito ay naging uhaw na si Charles na tumapos ng buhay. Sa sumunod na mga araw ay saka natagpuan ang katawan ng biktima. January 21, 1958 ay may panibago na namang bibiktimahin si Charles. Sa araw na ito ay wala siyang pasabi na nagpunta sa bahay ng nobya niya na si Karel Fugate. Gusto niyang pumasok sa loob. Ngunit ayaw naman siyang patuluyin ng ina at stepfather ni Karel na si Velda at Marion Bartlett. Alam na ng mag-asawa na walang magandang reputasyon si Charles. Kaya sinabihan nila ang binata na umalis at layuan na si Karel. Ngunit hindi pa rin umalis si Charles. Gamit ang dalang armas ni Charles ay tinapos niya si Velda at Marion Bartlett. Ang nakakalungkot ay dinamay pa niya ang half-sister ni Karel na si Betty Jean na 2 taong gulang lamang. At pagkatapos nito ay itinago na niya ang makatawan sa outhouse at chicken coop na nasa likod lang ng bahay. At mula sa araw na ito ay nanatili lang silang dalawa ni Karel sa bahay sa loob ng 6 na araw. Wala ring nakaamoy sa mga katawan dahil malayo lang ang distansya ng mga kapitbahay. Ngunit noong January 27 ay dumating at nagtaka na lang ang lola ni Karel kung bakit hindi na niya nakikita sa Velda at Marion, maging ang 2 years old niyang apo. Kaya nagpatawag na ito mismo ng mga pulis. Ngunit bago pa man dumating ang mga pulis, ay nag-impake at tumakas na ang magkasintahan. At sa sumunod na araw ay saka na natagpuan ang mga katawan na nasa likod ng bahay. Kaya ang mga pulis ay agad nag-issue ng notice para madali nilang matugis ang magkasintahan. Ang mga ito ay nagtungo na pala sa Bennett, Nebraska. Iminungkahi naman ni Karel kay Charles na doon muna sila tumuloy sa bahay ng isang family friend na si August Mayer, 70 taong gulang. Ngunit ang nakakalungkot, pagdating nila dito ay walang pag-alinlangang winakasan din ni Charles ang matanda. Dinamay pa niya ang alagang aso ni August. At pagkatapos nito ay sandali lang sila ni Karel na nanatili sa bahay. Saka na sila umalis dahil alam nilang tinutugis na sila ng mga pulis. Ngunit sa pagbiyahe nila ay naipit naman ang kotse ni Charles sa may putikan. At dahil nagmamadali sila, kaya iniwan na lang nila ang kotse at naglakad na lang. Habang naglakad sila, ay nagbalak din silang mang-hitchhike. Nagkataon na may napadaang kotse, lulan ang 2 kabataang magkasintahan na sina Robert Jensen at Carol King. Ang mga ito ay naawa naman sa 2 naglalakad na sina Karel at Charles.
Kaya pinasakay na nila ang dalawa. Ngunit nang nasa loob na ng kotse ang ito, ay agad namang tinutukan ng armas ni Charles si Robert at pinilit niya itong ipag-drive sila sa isang abandonadong storm cellar. Pagkadating nila sa cellar ay wala ding pag-alinlangang tinapos ni Charles at Karel ang magkasintahang Robert Jensen at Carol King. At muli silang tumakas gamit na ang kotse ng biktimang si Robert Jensen. At nagpunta naman sila sa subdivision ng mayayaman na nasa Lincoln City. Nilooban nila ang bahay ng kilalang industrialist sa lungsod na si Chester Lower Ward. Ngunit ang naabutan nila sa loob ay ang maid na si Lillian Fensel. Agad din itong tinapos ni Charles gamit ang kutsilyo. At naghintay pa silang dalawa ni Karel sa pagdating ng mga may-ari. Ngunit, dinali muna ni Charles ang alagang aso para hindi maalerto ang mga may-ari sa pagdating. Una namang dumating sa bahay ang asawa ni Chester Ward na si Clara. Sinalubong din nila ito ng kutsilyo. At sunod namang dumating sa bahay si Chester Ward. At sinalubong din ito ni Charles gamit ang shotgun. Pagkatapos ay hinalaghog na nila ni Karel ang bahay at kinuha ang mga alahas ng mag-asawa. At umalis na din sila gamit ang kotse ng mga biktima. Nang naisapubliko na ang sinapit ni Chester at Clara Ward at ng maid nila na si Lillian, ay marami na ang natakot at nagpanik. May mga saksi pala na nakakita sa magkasintahang Charles at Karel na nilisan ang subdivision. Kaya ang law enforcement sa Nebraska ay nag-house-to-house search na sa mga lungsod para madali nilang madakip ang dalawa. Ngunit ang kanilang mga tinutugis ay nakalabas na pala sa Nebraska. Ang magkasintahang killer ay nakapasok na pala sa Douglas, Wyoming. January 29 ay inabandona na din nila ang kotse ng biktimang si Chester Ward dahil alam na ng mga pulis na ginamit nila ito sa pagtakas. Kaya naghahanap na naman sila ng panibagong masasakyan. At agad naman silang nakakita ng isang kotse. Lula nito ang may-ari na natutulog sa loob. Ito ay ang traveling salesman na si Merle Collison. Ginising muna nila ito sa kanila tinuluyan. Papalis na sana sila ni Karel gamit ang kotse ng biktima. Subalit hindi pala kabisado ni Charles ang kotseng ito, kaya nahirapan siya sa pag-drive. Ilang metro lang sila nakalayo at tumigil na lang bigla ang kotse. Balak pang i-restart ni Charles ang kotse, ngunit nahihirapan pa rin siya. At may isa namang motorista ang napadaan at balak na tulungan sila. Ito ay ang geologist na si Joe Sprinkle. Subalit ayaw ni Charles na tulungan sila. Sa halip ay tinutukan pa niya ng armas si Joe. At nagresulta ito na nag-aalita na sila. At hindi magawa ni Charles na tapusin si Joe dahil nasa pampubliko silang lugar. Nagkataon naman na napadaan ang Natrona County Sheriff Deputy na si William Romer. Papalapit na sana ito sa nag-aalitang si Charles at si Joe. Ngunit napagtanto na lang ni Karel Fugate na naiipit na sila sa sitwasyon at siguradong makikilala agad sila ng sheriff na mga wanted sa Nebraska. Kaya ang ginawa ng dalagita ay tumakbo siya papalapit sa sheriff at isinisigaw ang pangalan ni Starkweather na nasa kotse. Pinalabas niyang siya ay biktima lang at kinidnap lang ni Charles. Ngunit bago pa man abutan si Charles ng sheriff ay napaandar na niya ang kotse. Kaya nagkaroon ng car chase sa pagitan ni Charles at ng tatlong law enforcement officers. Habang mabilis ang takbo ng mga kotse, ay nagpakawala naman ng putok ang isang officer at tumama ito sa windshield. At ang mga broken glass ay tumama kay Charles. Kaya napilitan na itong sumurrender dahil sa marami na siyang tumagas. Sa wakas ay nadakip na nila si Charles Starkweather. 13 ang mga nasayang niyang buhay, kabilang na ang 2 alagang aso. Sa interrogation ay una namang pinalabas ni Charles na kinidnap lang daw niya si Karel at wala daw ito kinalaman sa mga biktima. Ngunit muli na namang binago ni Charles ang kanyang statement. Ayon pa niya ay willing participant daw ang kanyang nobya. Si Karel umano ang tumapos sa mga biktimang si Carol King, Clara Wards at Merle Collison. Ngunit ang statement ni Charles ay tinanggi pa rin ni Karel. Ipinipilit niyang kinidnap lang talaga siya. Pati daw sa kanyang ina na si Velda, stepfather na si Marion at half-sister niya, ay hindi daw niya alam ang sinapit nila dahil hinostage lang daw siya doon sa bahay at saka na kinidnap. Una naman silang inilitis sa biktimang si Robert Jensen. At sa araw na to ay nananatili pa rin itinanggi ni Karel ang partisipasyon niya sa krimen.
At ang testimonya niya ay hindi naman pinaniwalaan ng judge. Ayon pa ng judge kay Karel, kung kinidnap nga siya ay marami sana siyang pagkakataon na makatakas at makapagsumbong dahil hindi siya nakaposas at nakagapos. Kaya ang salaysay ni Karel ay hindi nagsilbi sa korte. Kaya sa huli ay pareho silang napatunayang guilty. At noong March 23, 1958 ay sinentensyahan naman si Charles ng death penalty by electrocution. Ngunit ayon pa ni Charles, kung execution man lang ang kanyang parusa, ay dapat din daw pareho sila ng parusa ni Karel dahil pareho silang may partisipasyon sa krimen. November 21, 1958 ay saka na nakonbekto si Karel Fugate bilang accomplice at binigyan naman siya ng life sentence na parusa. November 25, 1959 sa Nebraska State Penitentiary ay araw na ng execution ni Charles at nagpadala naman siya ng huling liham niya sa kanyang ama. Ayon pa niya sa sulat ay hindi daw siya nagsisisi dahil sa unang pagkakataon daw ay pareho silang nasihan ni Karel Fugate. At alas 12:04 na ng madaling araw nang pumanaw si Charles sa silya elektrika. 19 years old lamang si Charles nung ginawa niya ang crime spree at si Karel naman ay 14 na taong gulang. Ngunit noong 1973 ay binaba naman ang life sentence na parusa ni Karel Fugate at ginawa na itong 30 to 50 years na eligible na sa parol. Kaya noong June 1976, matapos magserbisyo ni Karel sa bilangguan ng 17 and a half years, ay naaprubahan naman siya sa parol at nakalaya. At lumipas na ang mga taon ay nagpakasal na siya noong 2007 at naninirahan sa Michigan. At dito po nagtatapos ang kwento ng kilabot na magkasintahan na sina Charles Starkweather at Karel Fugate. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa panonood at pakikinig.